Ciao Raga! Kumusta na ga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, arin na yung full vlog para doon sa bonus 480 euros. Ano ga ang mga requirements? Para ga kanino yan? Kailan ga matatanggap ang bonus na iyan? Kailangan pa ga na mag-apply? At saka yung mga calls, badante babysitter, yung mga nasa laboro domestiko, hindi ga talaga kasali. Hindi ka talaga makakasama sa mabibigyan ng bonus na 480 euros. Alamin natin ang detalye raga. Dopo ng sigla, partiamo! Ang maximum amount na maaaring matanggap sa bonus na ito na pag-uusapan natin ay 480 euros. Si IMS ang magbibigay ng amount na iyan, one-time payment. Kaya kung entitled sa maximum amount ng bonus ay di isang bagsak, buong 480 euros ang matatanggap. Pero linawin natin na ang bonus na iyan ay 40 euros kada buwan. Kaya kung 12 months nagtrabaho ngayong taon na ito, 2025, meaning mula January 1 hanggang December, 480 euros ang matatanggap. Pero kung 6 months lang naman na nagtrabaho ngayong 2025 ay di 240 euros lang ang bonus. Kung halimbawa naman na 9 months nagtrabaho ngayong 2025 ay di 360 euros naman ang bonus. Basta ang computation ay 40 euros kada buwan na ipinagtrabaho ngayong taong 2025. Previsto na ang bonus ay ibibigay ni IMS at darating ang payment ngayong December 2025. Ang bonus na binabanggit natin ay nasa Artikulo 6 ng Dekreto Legge numero 95 ng June 30, 2025 at na-publish sa Gazzetta Ufficiale numero 149 noong ding June 30, 2025. Ang isa sa mga requirements para makatanggap ng bonus na ito ay dapat na ang reddito mula sa laboro ay hindi lalampas sa 40,000 euros kada taon. Sino bang mga workers ang kasama sa bonus 480 euros na ito? Ang bonus na ito ay tinatawag na bonus mamme lavoratrici o bonus para sa mga working moms. Kasama sa sa bonus 480 euros ang mga lavoratrici madri dipendenti. Pero purtroppo ay hindi kasama, as in excluded, ang mga nasa lavoro domestico. Yung mga calf, badante, babysitter, unfortunately ay hindi kasama sa makakatanggap ng bonus mamme lavoratrici na 480 euros. Kasama din, included din sa bonus na ito maging mga lavoratrici autonome. Pero hindi kasama ang mga mayroong partita IVA na regime forfettario. Take note, importante ito. Hindi lang basta working mom dahil kailangan na mayroong filye at mayroon ding specific number ng filye dapat. Para makasama sa mabibigyan ng bonus na ito, dapat na specifically ma-meet ang requirement na ito. Dapat ang working mom ay mayroong almeno 2 figli. Na dapat din, doon sa 2 figli na iyon, ang pangalawang anak ay wala pang 10 years old. Kaya baka mayroong magtatanong, kapag iisa pala ang anak ay hindi pwede. Kasi nga at least dapat ay 2 figli. Kapag ka naman ang working mom ay mayroong anak na 3 o kaya naman ay higit pa, pwede din sa bonus na ito. Pero dapat na ang bunsong anak ay wala pang 18 years old. At ito pa ang additional na kondisyon. Dapat na ang kinita o reddito na mula doon sa lavoro ng ina ay hindi galing sa lavoro na ang kontrato ay tempo indeterminato. Example, para mas maging malinaw. Ang isang ina daw
na mayroong 3 o higit pa na anak, at syempre dapat ay pasok ang edad ng anak, di ba binanggit natin kanina. Halimbawa na ngayong 2025 ay nagtrabaho siya from January to June na tempo determinato pa siya. Poi, from July and onwards ay naging tempo indeterminato na siya. Pwede pa din sa bonus. Pero 6 months lang ang pwede. Specifically, yung para sa months na mula January hanggang June dahil doon sa mga buwan na iyon ay tempo determinato pa siya noon. Quindi, 240 euros ang bonus. Kasi nga, 6 months times 40 euros kada buwan. Samantalang, yun namang mula July and onwards ay hindi na pwede dahil nga ng, kagaya ng ating binanggit kanina, example natin, naging tempo indeterminato na ang kontrato di lavoro niya. Sana naging malinaw yung mga requirements. Ulitin lang natin. Ang mga nasa lavoro domestico, yung mga call, fabulante, babysitter, purtroppo ay hindi kasama sa mabibigyan ng bonus na 480 euros na bonus mame lavoratrici. Kung ikaw ay pwede para makatanggap ng bonus na iyan, magpa-process online doon sa sito ni IMSS. Although, as of now, ay wala pang nilalabas na announcement, specifically kung papaano, wala pang nilalabas si IMSS, at kung kailan ga ang start, wala pang sinasabi si IMSS. So, as of now, maghihintay muna tayo. At gaya ng dati, bisuhong itaraga kapag ka mayroong update na. Additional info, ang bonus na matatanggap na iyan, tinutukoy natin yung bonus mame lavoratrici, kapag entitled at natanggap ang bonus na iyan, yan ay hindi subject for taxation. Wala ring obligasyon sa contributi at hindi makakasama doon sa computation ng ISE. Ayun raga, sana naging malinaw sa iyo at nakatulong sa iyo ang info na are. Sana rin ay qualified ka at ikaw ay makakatanggap ng bonus na ito para sa mga working moms. Sana ma-share mo rin sa iba ang video na ito, lalo na doon sa mga iba na alam mo na makakatulong sa kanila para maging aware din sila at sila ay, kung halimbawa na qualified, ay makapag-process din sila at makatanggap ngayong December ng bonus. Maraming salamat sa pagsuporta mo raga, sa panonood mo. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Grazie raga, alla prossima!